Maraming Amerikano ang nabubuhay mula sa sweldo hanggang sa susunod na sweldo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng populasyon, anuman ang antas ng kita, ay nahihirapang pagkasyahin ang kanilang pera. Sa katunayan, tinatayang halos 2/3 ng mga Amerikano ang nabubuhay mula sweldo hanggang sweldo. Ibig sabihin, halos lahat, kung hindi man lahat, ng kanilang kinikita ay napupunta sa mga pangunahing gastusin. Kaya naman, halos wala silang natitira para sa ipon, mga emergency, o mga hindi inaasahang gastusin. Nakababahala ang dami ng mga taong nakakaranas nito. Ito ay nagpapakita ng kahinaan ng ating ekonomiya. Kapag maraming tao ang nabubuhay ng halos wala nang matira, anumang hindi inaasahang pangyayari ay maaring magdulot ng matinding problema. Ang biglaang pagkawala ng trabaho, pagkakasakit, o pagkasira ng sasakyan ay maaring magpagulo sa kanilang pinansyal na kalagayan. Maari itong humantong sa sunod-sunod na problema, kabilang ang pagkakautang, pagpapaalis sa bahay, at maging ang paggabangkarote. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mga mababaang kita ang nabubuhay mula sweldo hanggang sweldo. Bagamat ang mga may mababang kita ay mas mahina, ang problemang ito ay nakakaapekto sa mga individual at pamilya sa iba't ibang antas ng kita. Kahit ang mga kumikita ng 6-digit na sweldo ay maaring nahihirapan ding pagkasyahin ang kanilang pera. Ito ay nagpapakita na ang problema ay malalim at kailangan ng komprehensibong solusyon. Ang lawak ng problemang ito ay nangangailangan ng ating atensyon. Panahon na para suriin ang mga ugat ng problema at maghanap ng mga posibleng solusyon upang maibsan ang pinansyal na paghihirap ng maraming Amerikano. Mayroong ilang mga salik na nakadaragdag sa paglaganap ng pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo. Ang isang pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay. Ang mga pangunahing gastusin tulad ng pabahay, pangangalagang pangkalusugan, at edukasyon ay patuloy na tumataas sa loob ng maraming taon. Ito ay nagpapahirap sa budget ng mga pamilya, lalo na sa mga hindi tumataas ang sweldo. Ang isa pang dahilan ay ang paglaganap ng utang. Maraming mga Amerikano ang may malalaking utang, kabilang ang mga pautang sa pag-aaral, utang sa credit card, at mga mortgage. Ang mga pagbabayad ng utang na ito ay kumakain sa kanilang disposable income, kaya mas kaunti ang natitirang pera para sa ipon o mga hindi inaasahang gastusin. Ito ay maaring lumikha ng isang mabisyo na cycle kung saan umaasa ang mga individual sa mga credit card o pautang upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan na lalong nagpapalala sa kanilang pasanin sa utang. Ang mga hindi inaasahang gastusin ay may malaking papel din sa pagtulak sa mga tao sa pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo. Ang mga medical na emergency, pagkasira ng sasakyan, o mga issue sa pagpapanatili ng bahay ay maaring biglang lumitaw at mangailangan ng malaking gastos. Kung walang sapat na ipon, ang mga hindi inaasahang gastusin na ito ay maaring makagulo sa maingat na planong budget at humantong sa pinansyal na paghihirap. Panghuli, mahalagang kilalanin na ang pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo ay hindi palaging resulta ng mababang kita o hindi magandang desisyon sa pananalapi. Sa ilang mga kaso, maaring piliin ng mga individual na maglaan ng mas malaking bahagi ng kanilang kita sa mga discretionary spending, tulad ng paglalakbay, libangan, o mga mamahaling bagay. Bagamat personal ang mga pagpiling ito, maaari itong mag-ambag sa kakulangan ng pinansyal na reserba at dagdagan ang kahinaan sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo ay nakakaapekto sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Bagamat mas karaniwan ito sa mga pamilyang may mababang kita, hindi ito limitado sa anumang partikular na demograpiko. Ang mga individual sa lahat ng edad, lahi, at antas ng edukasyon ay maaring makaranas ng kahirapan sa pagkasyahin ang kanilang kinikita. Ang mga nakabatang henerasyon, tulad ng mga millennial at Gen Z, ay partikular na mahina sa ganitong pinansyal na paghihirap. Madalas silang nahaharap sa mas mataas na utang sa pag-aaral, hindi tumataas na sweldo, at isang mapagkumpetensyang merkado ng trabaho. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ay nagpapahirap para sa kanila na mag-ipon o makamit ang katatagan sa pananalapi. Ang paggamit ng credit card ay isa pang salik na nakadaragdag sa cycle ng pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo. Maraming mga individual ang umaasa sa mga credit card upang punan ang pagitan ng kanilang kita at gastusin. Bagamat ang mga credit card ay maaring maging isang mahalagang kagamitan kapag ginamit ng responsibly,
ang mataas na interest rates at revolving balances ay maaring humantong sa mabilis na paglobo ng utang. Bukod pa rito, ang pagtaas ng mga predatory lending practices, tulad ng mga payday loan at title loan, ay nagpapalala sa mga pinansyal na hamon na kinakaharap ng mga nabubuhay mula sweldo hanggang sweldo. Ang mga pautang na ito ay kadalasang mayroong napakataas na interest rates at bayarin na nagkukulong sa mga nangungutang sa isang cycle ng utang na mahirap takasan. Ang kakulangan ng ipon ay isang mahalagang indikasyon ng pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo. Kapag ang mga individual at pamilya ay walang sapat na emergency fund, sila ay mas madaling maapektuhan ng mga pinansyal na problema. Kahit ang isang maliit na hindi inaasahang gastusin, ay maaaring makagulo sa kanilang budget at pilitin silang mangutang. Maraming mga salik ang nakadaragdag sa mababang savings rate sa Estados Unidos. Ang hindi pagtaas ng sweldo, pagtaas ng halaga ng pamumuhay, at mataas na antas ng utang ay nagpapahirap para sa maraming mga Amerikano na mag-ipon ng palagian. Bukod pa rito, ang kakulangan ng kaalaman sa pananalapi ay maaring humantong sa hindi magagandang desisyon sa pananalapi at makahadlang sa kakayahan ng mga individual na pamahalaan ng epektibo ang kanilang pera. Ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ay may papel din sa pagpapatuloy ng cycle ng pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo. Ang pagtaas ng inflation ay nagpapababa sa halaga ng sweldo, kaya mas mahirap na mabili ang mga pangunahing pangangailangan. Dagdag pa rito, ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at ang posibilidad ng isang recession ay maaring mag-atubili sa mga individual na gumastos o mamuhunan na lalong pumipigil sa paglago ng ekonomiya. Ang pagtugon sa isyu ng pamumuhay mula sweldo hanggang sweldo ay nangangailangan ng maraming paraan. Ang mga solusyon sa patakaran tulad ng pagtaas ng minimum wage, pagpapalawak ng access sa abot-kayang pangangangalagang pangkalusugan, at pagtataguyod ng kaalaman sa pananalapi ay makakatulong na mapagaan ang ilan sa mga pinagbabatayan ng mga sanhi. Bukod pa rito, ang mga individual ay maaring gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang pinansyal na kagalingan sa pamamagitan ng paggawa ng budget, pagsubaybay sa kanilang paggastos, at paggalugad ng mga opsyon upang mapataas ang kanilang kita o mabawasan ang kanilang mga gastusin.